mensahe kay Mayor Isko. Siya na bagong mayor eh. Sa bagong mayor natin, suportahan natin siya lalo na sa paglilinis ng ating Manila. Kaya suportahan natin yung bagong Ano yung ini-expect mo ngayon sa pamumuno muli ni Mayor Isko? lilinisin niya ang Maynila. Di ba? Lalo na yung mga basura. Binoto ko yan si Haidot. Narito tayo mga kababayan sa isang bahagi ng Maynila na kung saan ay tawagin ay Manila Bay. Although itong project ko na ito ay national under the leadership of former President Rodrigo Duterte, but meron din naman pong pakikipagtulungan ang local government at the time sa pamumuno din po ni Mayor Yorme Isko Moreno, na kung saan nga po mga kababayan, ito din po ay kanyang sinabi sa ilang mga interview na siya po ay nakipagtulungan upang mas mapabilis ang paglilinis dito sa part ng Roas Boulevard, at isa na nga po dito din po ang Manila Bay. Ito po, makikita po ninyo talagang napakalinis na. Although talagang isa din po yan kasi si former President Duterte and si Mayor Isko ay isa po ang kanilang hangarin the time na to maintain ng kalinisan sa isang lungsod o sa isang lugar. Si former President Duterte the time talagang gustong buong Pilipinas, although kanyang nasimulan sa Davao City, and si Mayor Isko naman sa kanyang pamumuno dito po ang Maynila ay talagang nalinis. Ayan po mga kababayan. So napaka-okay, napakagaling ng tandem ng dalawang matataas na leader the time noong panunungkulan po ng Duterte administration. Makita nyo dati talagang burak ito dito ng basura. Talagang although the time marami pong naliligo dito mga kabataan, yung mga sa gilid-gilid lang. Dahil nga dito although napakaraming basura pero may tubig naman at napakabaho nga lang. Dati kapag ikaw ay dumaan sa Roas Boulevard, alam mo na ikaw ay malapit dito sa Manila Bay. So napakaganda ho ng lugar ho na ito. Nakikita naman po natin ngayon. Talagang ibang-iba na po sa dati at inaasahan po natin ang mas lalong kalinisan dito to maintain. Dahil nga po ang mayor ngayon ng Maynila na kung saan ay nasasakop itong Manila Bay ay muli si Mayor Isko Moreno. Ating na-interview ang isa sa mga naging trabahador under dito po sa local government ng Maynila, isa po sa mga store ranger. Alam naman po natin mga kababayan, ang store ranger DVS, okay, ito po ay naging katuwang ng national sa pagpapalinis dito nga po sa Manila Bay noong panahon po ni former President Duterte. Kaya yung pakipagtulungan ng local sa national talagang napaka-importante. Okay, isa po ito sa naging din po under kay Mayor Isko mga kababayan, dahil siyang bagong mayor ng Maynila at this time. Ating pong na-interview, although noon pa yan, talagang naglilinis na yun dito at na-interview po natin at siya po yung nagpapasalamat dahil nga po ayon sa kanya ay mabibigyan na muli ng katuparan na malinis itong hindi lamang ho dito sa Manila Bay, hindi lamang po dito sa Roas Boulevard, maging sa buong Kamaynilaan. Ayan po, at ayun nga po sa kanya ay kanya pa itong umanong ibinuto nakaraang halalan. Itong tinatawag po natin sa bahaging part po ng US Embassy. Ito po yung sa gilid. And isa po ito sa mga rock formation upang mayroon din kakaibang tanawin dito po sa bahaging ito ng Manila Bay. Kasamaang palad lang mga kababayan kung ano yung natapos noon ng dating Pangulong Duterte, dahil alam naman po natin pagkatapos po ng term ni former President Duterte ay tapos na rin po ang term ni Mayor Isko Moreno. Kaya kung ano yung natapos po nila, yun na lang yun, hindi na po nadagdagan. Dito may mga kunting basura pero under the leadership ngayon ni Mayor Isko, inaasahan po natin na tuloy-tuloy na mas lalong magiging malinis dahil nga po noong mga panahon naman ni former President Duterte, si Mayor Isko ay talagang nakipagtulungan at hindi siya sumalungat sa anumang naging proyekto noon, lalo-lalo na sa kalinisan, dahil alam naman po natin kapag nga malinis ang Kamaynilaan ay hindi ho dadirekta dito yung mga basura. Alam nyo ba important na maging malinis, lalo-lalo na yung Kamaynilaan, dahil nga po kapag nagkakaroon ng malalakas na pag-ulan ay yung mga basura nang gagaling dyan sa Metro Manila. At this time alam naman natin na napakaraming basura, Divisoria, sa iba pang bahagi ng Maynila. So kapag nagkaroon ho ng mga pag-ulan, iyan ho ang nagiging dahilan ng mga pagbarado ho ng ating mga kanal, at yung mga basura naman na nadadala ng mga agos ng tubig ay napupunta naman po dito sa bahaging ito ng Manila Bay. Okay, so importante talaga na malinis ito dahil nga naman nakakahiya na sa ating mga karatig bansa
na kapag ka yung kanila hong mga netizen ay pumunta dito sa Pilipinas, makita ho nila kaagad ay mga basura. Ilang dekada ho na talagang napabayaan itong bahaging ito ng Rojas Boulevard. Naging lawa ng basura, pero nung naging mayor si Isko and naging pangulo naman si Digong, talagang nabigyan ho ng katuparan na malinis, no? So yung ilang dekada ho na naging burak, naging mabaho, naging dagat ng basura, ito na ngayon mga kababayan. Marami ho ang naging kritiko noon ng project ko na ito, no? So dahil ayon po sa kanila, mawawash out lang di umano, and sayang yung pera. Alam nyo sa akin, mas pabor ako na mas okay ito mga kababayan kaysa sa kurakutin lang naman ng mga buhayang politiko. Katulad ngayon, no? Imbis na pag-usapan yung GAA, yung mga blanco doon. So ang pinag-uusapan, how to impeach the Vice President, no? Papaano nga naman kasi malakas yan na kalaban talaga ng kung sino mang nagnanais, lalo na yung sa pula at saka sa pink na tatakbo bilang Pangulo sa darating ho na halalan. So ako naman suggestion, no, sana kay Mayor Isko dito lang muna sa Maynila kasi alam nyo, napaka-importante talaga ng Mayor Isko sa Maynila mga kababayan. Dahil nung naging mayor po si Hanny Lacuna, alam nyo, talagang marami ho ang hindi ho naging satisfied, no? Dahil alam naman natin nung nakaraang pong halalan, no, na medyo malayo ang kanila pong agwat, no, pagdating sa bilang ng mga votes. So isa yan sa mga dahilan na hindi ho naging satisfied ang ating pong mga kababayan sa pamumuno under the leadership of Hanny Lacuna. So hindi ho sila pabor, kaya nga naman binalik po nila si Mayor Isko Moreno. At isa po sa naging problem, ayun po sa ating mga netizen from the city of Maynila, na kung saan ayun po sa kanila, isa di umano sa naging problema ay lalong-lalo na yung paghahakot po ng mga basura. Marami po ang mga nilinis noon dahil nga po kabilat kanan ang mga clearing operation under the leadership of Mayor Isko bago naging mayor si Hanny Lacuna. So talagang nalinis talaga ang Maynila. At isa din po ito sa nilinis po ng dating mayor at kasalukuyang mayor ng Maynila na si Mayor Isko, ang part po ng Rojas Boulevard. Alam nyo mga kababayan, talagang at this time medyo double time ang pamumuno po ni Mayor Isko sapagkat napakarami pong mga basura. At ayun nga po sa report, at ito din naman ay ibinahagi ni Mayor Isko Moreno na mayroon din po di umano ang almost 1 billion utang itong City of Manila patungkol po dito sa paghahakot po ng mga basura. So yan din siguro naging dahilan kaya marami po ang hindi ho nahahakot ng mga basura mga kababayan. Ito po ayun po kay Mayor Isko ay sumulat sa kanya itong naturang pabunuan itong naghakot po ng mga basura dito po sa City of Manila. So nakakalungkot ho isipin, no, na dahil yan naman po ay pera ho ng taong bayan, pero bakit ganon ang nangyayari? So hindi ho nabibigyan ng magandang or kalidad na serbisyo ang mga taga Maynila. Kaya nagpapasalamat sila, talagang double time kagabi hanggang alas 12 na po ng gabi, na kung saan ay talagang tuloy-tuloy ang paglilinis, ang pagbubuga ng mga tubig sa mga bahagi ng Maynila, sapagkat nga po alam naman natin talagang masasabi natin na talagang slightly nababoy